Hello everyone! Welcome to Pages and Paces. I'm Jenna. And I'm Clarice. And this is Pages and Paces. Stories we read. The lives we live. Welcome back sa ating another chapter ng Pages and Paces. And for this episode, medyo light naman tayo. This is the daily decision chapter. Ang pinakamahirap na tanong, anong ulam? True. And bakit siya exhausting? Bakit nga ba ang hirap pumili ng ulam? Unang lahat, ano kaya yung pinaka-stressful na tanong sa buong mundo? Will you marry me? Hindi. Hindi din what's the meaning of life. Close pero hindi pa yon. Alam mo kung ano? Ano? Anong ulam natin? Yan, totoo yan. Kasi usually, di ba, kapag magtatanghali, maghahapon na, yan na yung ano bang ulam? Anong ulam mamaya? Lalo na yung mga families na nagluluto ng bukod na lunch tsaka dinner. Yes. Tapos yung feeling na 4 p.m. na wala ka pang naiisip kung ano bang iluluto mo. And then pagtingin mo sa ref nyo, wala nang laman, wala ka na ring budget, paubos na yung budget, tapos ang expectation sa'yo ng mga anak mo, dapat may pa-buffet ka. Oo. Tsaka, lalo na pag bata, di ba? Madaling magsawa. Oo, ayaw nila na kung ano yung lunch, yun uli yung dinner. Tama. So today, hindi naman natin isosolve yung hunger natin, pero gugutumin namin kayo. Ayan, we're just trying to survive kung ano yung ulam question. Itong episode na to para sa lahat ng nag-iisip ng ulam. Kung ikaw ay nanay, ate, bunso na naiiwan sa bahay, and kahit na sinong nagluluto dyan, this one's for you. Ayan, so let's go! Ayan, so bakit nga ba ganito kahirap? Bakit, real talk, bakit ang hirap pumili ng ulam? Kung iisipin natin, di ba, parang simple lang naman. Pagkain lang naman yun. Mag-iisip ka lang ng kakainin nyo. Pero the pressure is real. Kaya let's break it down. Bakit nga ba stressful pag tinanong ka ng anong ulam? Siyempre, kasi hindi lang yung ulam yung iisipin mo. Iisipin mo yung budget, yung laman ng fridge nyo, kung meron ba, or yung kinain nyo na ba yan kahapon? O kaya, baka naman pag niluto mo to kakainin ba nila? Or baka mamaya may magreklamo. And kung nakaisip ka man ng recipe, may time ka ba para lutuin yan? Siyempre, isipin mo ano ba yung mga steps? May energy ka pa ba para lutuin yan? Yeah. So, isang question lang, pero parang ang daming decision, micro-decision na kailangan mo, 47 or more. Diba? Yes. Kaya yung mga sagot na nakaka-stress, isa-isahin natin. For sure, maraming makaka-relate dito. Yes. Halimbawa, pag tinanong mo, anong gusto niyong ulam? Ang possible na isagot sa'yo dyan. Ikaw, bahala. Oo, bahala ka na. Bahala ka na. Kahit ano. Oo. Diba? Yun, pero alam nyo, ang real translation niyan, ikaw ang mag-isip, pero pag hindi namin gusto, hindi namin kakainin yan. Lalo na yung kung yung pareho tayo, mga kids natin, di ba, around 8, 9. Ayan, ano pang mga pwedeng isagot nila sa atin dyan? Yung pinaka worst na tumahimik. Walang, diba, tinanong mo, pero hindi naman sasagot kung ano gusto nila. Bahala ka na mag-isip. And yung sagot na, kahit ano, pero pag nandyan na yung pagkain, hindi pala yun. Hindi pala yung marirealize nila, hindi pala yun yung gusto nilang kainin. Yan. So, yung responses naman, pagkaluto ng ulam. Oo. Sasabihin sa atin, yan na yung ulam. Siyempre, kung pagod ka, ang dami mong ginawa, pero naisingit mo pa yung magluto ng bagong recipe. Siyempre, ouch yun. Pagka hindi nila sinabihan ka ng ganun. Or pwedeng may kanin pa. Ay, may kanin pa ba? Or may kanin Oo, pa? kasi minsan, di ba, ikaw na nga nagluto, wala palang nagsaing. Especially, halimbawa, ikaw yung bunso sa family. Ikaw na nga nagluto, wala man lang palang nakaisip magsaing. Yun, so, yun, di ba? Imbis na mag-thank you, inutusan ka pa uling kumilos. Magsaing ka naman. Oo. Di ba? So, yun nga, yung isa pa, yung walang nasabi. Yung Wala nagluto lang. ka. Oo.
Tapos walang acknowledgement, kumain lang tapos tumayo na agad sa pagkainan. So yan yung mga talagang nangyayari. Oo. Pang-araw-araw na na-encounter natin. Na kaya naman real talk lang din. Alam natin yung tipong pagod ka na sa buong araw. Oo, real talk lang din. Minsan kasi ikaw na nga yung nagluto kahit pagod ka sa buong maghapon. Tapos, ikaw na yung nag-provide ng pambili ng pagkain. At lahat ng stress mo nakakonsentrate sa isang tanong na ano ang ulam. Kaya naman parang pag may nagtatanong, parang gusto mo na lang mag-walk out. Lalo na po yung mga, siguro yung mga magulang, nanay, na galing sa trabaho, tapos pag-uwi, wala pang, yun yung talagang isa sa kinakaharap nilang problema. Yes. Ayan, so alam mo, ito yung isang bagay na hindi nakikita ng iba, yung pagluluto mismo. So yan yung last step eh. So bago yan, may buong system na tumatakbo sa utak mo na walang nakakakita. Ito yung tinatawag na mental load. So let's expose it. So ano ba talaga yung mental load na yan? Sa pagluluto, in terms of sa pagluluto ng ulam. Siyempre before magluto, kapag grocery ka na ba? May laman pa ba yung ref ninyo? Ano na yung malapit masira sa ref? Siyempre dapat unahin mong lutuin yon. Ano ba yung mga, nakapag-ulam na ba kayo ng manok? Oo, for this week? Or kailan kayo huli kumain ng gulay? Oo. Or kung wala nang laman ng ref mo, may pang-grocery ka pa ba? So, di ba, before magluto to, tapos during nang nagluluto ka, yung tumatakbo sa isip mo ay yung timing ng Sahog? sahog. Oo, syempre kung dapat mo na ba itong ilagay. Alam mo na, experience ko yan. Kasi nung hindi pa ako sanay magluto, hanggang ngayon naman, learning pa din. Kung kailan mo ilalagay. Oo, kung kailan mo ilalagay. Kasi nagpa-follow ako ng steps, tapos may instance na, syempre gumastos ka sa recipe, lalo na kung may mga cream yan, yung mga cheese na alam mo na. Tapos nagkamali ako ng luto. Nagkamali ako ng lagay. Hindi, nagbuo-buo siya. So, yun, yung parang habang nagluluto ka, dapat may timing talaga. timingan mo din yan eh. Tsaka yung, di ba yun nga, sabi mo, kung tama ba yung lasa. Oo, syempre, nasayang yung ingredients mo, hindi pala masarap. Ikaw nga mismo hindi na nasarapan, paano isipin mo, paano pa yung pamilya ko? Yun, so you're trying lang talaga na maihain sa lamesa. Tapos, syempre, habang nagluluto ka, yung inaano mo, yung rice, kung tama bang may rice na ba, may ulam ba, tapos may sabaw pa ba, yun ba yung totoo yan. Complete. Kasi may anak ka na hindi kumakain ng walang sabaw. Or mas madali sa kanilang kumain pag may sabaw, di ba? Yung iba naman prito lang talaga. So, kailangan iba-ibang ingredient din. Tapos may kumain na ba ng ingredients bago mo nagamit? Na-try na, yes. May dumudukot yung mga anak-anak mo ng cheese. Yung mga, alam mo yung minsan may ingredients na corn, di ba? Yes. Mga anak ko mahilig sa corn. I-snack na pala nila, gagamitin mo pa yung ubos na pala. pang-ingredient mo yun eh. Yan. So, yun yung mga iniisip ng isang taong nagluluto. And after cooking naman, ayan na, ang mga hugasin. Ayan. Siyempre, tayo pa din yan. Kung sino yung naka-assign at naiiwan sa bahay, alangan mong pabayaan mo dyan yung paglilinis. Totoo. And sobrang maging thankful kayo kung meron kayong aftermath ng pagluluto mo. May tagahugas ka. Yes, diba? So, yung after cooking, kakainin ba nila to? Or tama ba yung serving? O syempre, worry din ng mga mamis yan. Kasi nakapagluto ka na pero minsan maisip mo, healthy ba to? True. Kakain na naman ba sila ng parang may preservatives? Isa din yan sa mental load. Yes, or ano ba, may benefit ba to sa body natin? So, yun yung mga hindi nakikita ng nasa paligid natin dun sa mga nagluluto. Yan. So, ano ba yung nakikita naman nila? Ayun nga, yung ulam na sa plato, i-judge na lang nila. Yung mga, lalo na ngayon, di ba, nauso yung mga show na talagang, cooking show na may judge na talaga. So parang ganun na rin, di ba sila? So ano yung hindi nila nakikita? Yung lahat ng mga sinasabi natin. So yun. So bakit ba mostly, yung mga babae ang may mental load? Oo,
Kasi cultural default, babae talaga ang nasa bahay, usually, At ang nagluluto. at ang nagluluto. Mm. Kahit working ka, tulad ng kahit work from home ka, Yes. basta ikaw nasa bahay, ikaw pa rin ang mag-iisip ng papakain mo sa pamilya mo. Mm-mm. So, yung iba naman, tinutulungan naman din tayo. Pero syempre, ikaw pa rin mag-iisip kung ano yung uulamin, Oo, ano yung yung lulutuin, Meal ano yung planning ulam. talaga. Yes. Kasi, syempre, ikaw nakakaalam ng gusto ng mga anak mo eh. Mhm. So, dito naman, yung you just tell me what to do problem. Parang nag-delegate ka nga, pero ikaw pa din naman ang project manager Mhm. in comparison. So, parang mas more work yun. Kasi nga, imbis na gawin mo na lang yung pagluluto, dinelegate mo, ay titingnan mo pa sila kung gagawin nila. Oo. Kung hindi nila ginawa, maano ka pa. Oo, tsaka halimbawa kasi ikaw yung nagplano ng, ikaw yung gumawa ng meal planning. Eh, sino yung pupunta sa grocery? Ah, yes. Minsan kasi, di ba, ang nag-grocery, like sa amin, may time na hindi ako sumasama sa grocery. Pagdating, hindi pala kompleto yung ingredients. So, nakadoble-doble na yung punta sa grocery. Yes. Totoo yan. So, yung key point natin dito ay yung mental load, yan yung invisible manager sa utak mo na 24/7 na naka-on. So, syempre, yung ganyan, wala ka namang bayad, kadalasan walang recognition. Pero pag di mo ginawa, aba, paano kakain lahat ng tao sa paligid mo? Yes. Especially kung mga bata pa yung anak mo. True. Totoo naman yan. Ito nyo, may naghain kami rito. Naging mukbang na yung... Naging mukbang na ang aming books. Wala po kaming mga books ngayon. At hindi rin naman po kami nag-depend sa mga... Pero nung araw, meron kaming pang yung card, talagang pinamanan ng mga magulang. Yung recipe. Ngayon Maganda rin nawala yun. na eh. So yun, dahil yung next topic natin na pag-uusapan ay yung survival tips. Practical, realistic. Paano nga ba? Enough drama na tayo. Kailangan pa rin naman natin kumain, whether we like it or not. So, how do we survive? Ito yung mga actual helpful tips na walang meal prep Sundays, matching Tupperware na nakikita natin, napapanood natin sa social media, di ba? Real life lang, we try to give practical tips. Yes. Kasi nga, sobrang hirap nga eh, di ba? Mag-isip kung anong ulam. So, tip number 1, yung pang-emergency stash. Always have this sa pantry or fridge ninyo. Eggs. Tama. Sinong bata ang ayaw ng itlog? True. Literal lifesaver. Pritong itlog, Nilagang nilagang itlog, itlog, di ba? scrambled, Yes. Tsaka kahit daily yun. Diba? canned goods. Dapat meron din tayo niyan sa pantry. Sardinas, corned beef, spam, tuna. Yes. Alam natin, medyo hindi to healthy. Pero when it comes to emergency nga talaga. Hindi naman siya gagawin yun eh. Ayan. So, next din. Ito pa, hindi siya healthy pero yun nga, survival, emergency tips tayo. Instant noodles. Yan. Yes, valid pa din yan, guys. Minsan lang naman, pag wala ka na talagang maisip. Or lagi dapat meron ding frozen chicken or fish. Yes. Tulad nito, frozen na Okay din to. Pwedeng pang snack, hash brown, na ready to fry na. Siguro i-healthy nyo na lang yung oil. Oo. Or basta hindi lang din naman lagi. Kasi ito rin, kailangan lagi meron ganito. Garlic, onion, tomato. Ayan. Yung tinatawag na Holy Trinity ng cooking. pantry. Yes. Ayan, syempre yung mga usual. Soy sauce, vinegar, magic sarap. Bakit? Bakit ba kailangan itong mga emergency stash? Syempre, kapag wala ka nang maisip, tulad ng sinabi natin kanina, sa egg marami kang pwedeng gawing luto. Meron pa nga ngayon tinolang itlog, nilagang itlog. Egg lang yung sahog. Yes. So, meron din fried rice with whatever, di ba? Sasahugan mo na kung anong meron ka Kung dyan. anong natira dyan. Parang chow fan, gagawin mo ganon. And yung instant noodles na nakita natin kanina, pwede nga natin yung medyo gawing healthy, nalagyan natin ng eggs, veggies. So, di ba? Instant, na siya, gourmet. Yes. Ayan, or canned goods na lagyan mo ng kamatis. Uy, masarap yun. Yung sardinas, nalagyan mo ng talbos ng kangkong. Yes, or talbos ng kamote. Malunggay. O pwede rin, mas healthy.
So, di ba, lutong bahay vibes na. Yeah. Pro tip, yung laman, yung may laman kang ref na pang backup. Yan, peace of mind na yun eh. Na makaka-unload sa'yo na pag nagtanong, anong ulam? Pagbukas mo, may emergency Nakita food mo ka. pa lang yung mga ingredients na yan, nai-imagine mo na yung luto na pwede mong magawa. And tip number 2, yung 5 go-to ulam mo, mga no-brainer rotation. So, pili ka daw ng 5 to 7 meals na alam mo paano siya gawin kahit nakapikit ka. Alam mo na yung mga tambog-tambog lang, Yes. nilaga. Kahit may ginagawa kang iba, kaya mo siyang lutuin. Hindi ka kakabahan pag yan ang ulam. Kasi alam mo, magugustuhan na ng pamilya mo. Sure na talaga. Yes, at kakainin nila. Ano-ano ba yan? Ano ba yung mga example natin yung adobo? So, pwedeng chicken or pork. So, di ba, dalawang ano na yun. Tapos ngayon, di ba, nauso yung pinifreeze na nila. Kung hindi kayo madalas magluto ng damihan nyo, tapos i-freezer ninyo. Oo. Tsaka alam mo yung adobo, di ba meron yan yung tuyo? May Adobo sabaw. tuyo or may sabaw, pwede ding naging kumba. Maraming pwedeng ang dami. variations. Yes. So, next naman, sinigang. So, may instant mix naman eh. Yan. So, hindi mo kailangan mag-ano ng walang sampalo. Pagpiga ng sampalo. Yan. Ito pa ang go-to natin, tinola. Or pritong anything. Isda, chicken, hotdog. Yung mga frozen goods, di ba? Or giniling, ayan. So, ground beef or pork. So, with veggies. Pwede dyang i-sneak in ang veggies sa mga giniling or yung may mga itlog ng pugo. Yes. Tsaka minsan ito, pag natira, di ba, minsan marami tayong ginagawa natin itong prito naman. Tortang giniling naman. Kaya meron kayong talong, tortang talong with giniling, di ba? Ang sarap nun. Actually, masarap siya from the giniling eh. Ayan. And last, syempre, ito, favorite ng mga kids. Fried chicken. When all else fails. Fried chicken. So, just rotate this. Walang awards sa creativity. Fed is best. So, alam nyo, meron tayong time na maging creative, pero meron din naman tayong time na talagang doon na tayo kumuha sa mga ulam na alam na natin, kaya natin. Sure na tayo. Ayun, so pro tip. Tip number 3. Team nights. Kung trip mo mag-organize para less decision fatigue. Bigyan natin sila ng idea dyan. Monday, chicken. Oo, every Monday, fix na yan sa calendar nyo, sa planning nyo na chicken. So, ang iisipin mo na lang, anong luto? So, yun yung i-rotate mo. Tuesday, isda. Pwede kayong mag-isda dyan. Wednesday naman, sopas or lugaw or any sabaw. Mga miswa. Yes, ang sarap no. Patola, munggo. Hindi lang pang Friday ang munggo. So, mag-isip kayo ng fixed day na dun lahat ng may sabaw. Then Thursday, pwedeng pork. Lahat ng pwedeng luto sa pork. And Friday, egg-based or easy lang. Oo, kasi Friday na eh. Oo, weekend na eh. Diba? So, grocery relax time na yung iba. Ay, actually, ito, dali lang itong lutuin eh. Tambog lang, prito lang, ayan. Weekend. So, dito naman, weekend, pwede na ito yung time to breathe. Bahala na. Pwedeng delivery, yung mga tira na ulam sa nung nakaraang araw. Or kung mas malalaki na yung mga anak nila, pwedeng mag-explore. Sila nang bahalang mag-isip naman. Minsan kasi fruits din. Oo. Minsan pag hindi kami nakakaluto ng ulam, fruits. Kaya nga, kasi di ba yung... Especially dinner. May, tayong mga Pinoy kasi nakasanayan natin na may rice. Pero kung hindi naman kayo palakain ng rice, maraming option. Yes, di ba? So, hindi na kailangan sumunod perfectly, pero it narrows your options. Makakatulong to na hindi ka na nandoon sa nag-iisip na stage. So, pwede nyo yung list. At saka, ang dami nyo sa Facebook din. Nagbibigay sila ng list of menu. Ayan. For the whole week For the whole week or for the whole month. And tip number 4, ito yung sinabi mo kanina na batch cooking. Idodouble mo na yung size ng recipe. So, pag nagluto ka times 2, pwede, siguro hanggang times 2 lang yung ma-advise natin kasi baka naman sumobra. Tsaka depende yan sa number. Oo, kung ilang kayo sa bahay. Ayun, i-freeze mo yung kalahati, ilagay mo muna sa freezer, and then pwede mo na siyang i-reheat sa susunod. Ayan, so,
it works well. Siyempre, hindi naman lahat ng ulam ay pwede to. So, it works well for adobo, menudo, kaldereta, or spaghetti sauce. Yung mga masos na yan, ano? Tsaka giniling. Ayan, the future you will thank you. And tip number 5, healthy pero matipid, pwede yan. So, dito, naiisip natin, di ba? Healthy ba? Kailangan healthy yung papakain natin, pero pag ba healthy, dapat mahal ba yun? So, hindi naman. Here's how to eat better without breaking the bank. Ayan. Cheap, healthy swaps. Ayan. Instead of puro ulam na fried, steam or boiled, or yun nga, tinola or sinigang. So, less oil, same busog. So, ano yung mga example nun? Ayan, yung mga pinakbit, chop suey, laing. Hindi pa ako nakapagluto ng laing, pero marami namang recipes online. Pero mahirap. Oo. Nag-try na ako Dapat talaga expert. Kasi baka makate, no? Depende dun sa gulay. Pero ang sarap nun. Ayan, so lalagyan daw yung mga veggies na yan ng konting meat. Totoo. Pwede mo pang ma-stretch yung 1/4 kilo na binili mo kung pasahog-sahog ka lang. True. Tsaka ito nga, tingnan mo to, 2 piraso lang daw slice ng steak. Pero Oo ang nga, dami pero... na. So, tapos lalagyan mo na lang siya ng mixed veggies or lettuce, gano'n, para mas maging healthy. Ayan. Protein hacks. Matipid pero healthy. Ano naman itong mga sa protein naman natin? Siyempre, paborito natin itlog. Cheapest protein. At napaka-healthy nga daw nitong itlog. Basta, recommended kasi is yung boiled nga. Boiled. And Canned tuna or sardines in water, not oiled out. Ayan, so may omega-3 daw to. ang tokwa or tofu. True. Na mura na, versatile pa, marami kang magagawa yung mga tokwa at baboy. Ginisang tokwa, adobong tokwa, talaga namang lahat na. Uy, alam mo, kaya nga may page sa Facebook na puro tokwa yung recipe niya. Favorite ko, naging favorite ko rin talaga. Nung tumanda tayo, mas naano tayo dito sa mga ganito. Munggo. Protein rich din yan. Ayan. So, less than, ano lang yan, kung magkano lang. Huwag na kayo magmamahal na. Wag muna tayo magbigay ng price kasi baka magmahal eh. Pero kung titingnan natin, isa to sa mga murang ingredients. True, kasi yung munggo lang, magkano lang yun. Ano mo na. Chicken, liver, or atay. Ayan. So, healthy to. Super mura, iron rich pa. And then, yung mga gulay na mura pero nutritious, unang-una na dyan yung kangkong. Na pwede mo siyang ma-stretch sa 2 to 3 meals. Kasi napansin ko din yung kangkong, matagal nga siyang malantas. Pwede mo, yung sa chow fan, yung sa fried rice, pwede kang mag-sneak in ng konting gulay dyan. True. Tsaka sitaw, talong, or kalabasa. Ayan. So, madaling lutuin. So, may nabibili naman ng pack eh. And then, malunggay na maraming tanim sa kapitbahay. True. Pwede kang manghingi. Manghihingi po kayo, huwag kayong puputol ng basta-basta, magpaalam po. At saka ano lang, huwag yung isang puno. Kita tayo, isang puno yung dala. True. So, yun. So, next, sayote, upo, patola. Ayan. Yun sinabi mo kanina, yung sa miswa, masasarap mong i-partner. Maraming pwedeng luto din sa sayote, yung mga gisa-gisa. Ay, gisa, yes, masarap yun. Konting giniling. Konting giniling, di ba? Oo, masarap na yun. Or one-pot healthy meals, tipid sa gas, plus effort, di ba? Yun nga, tinola, chicken, papaya, sayote, malunggay, daon ng sili, doon na all in one. Very healthy yung mga sinigang na nabanggit natin kanina. Ako nga din, yung anak ko na hindi masyadong mahilig sa gulay. Pagka yung sa mga nilaga, dun ko lang siya napapakain ng gulay. Yan, yung mga munggo na sabi na natin kanina with matching malunggay or alugbate. And pag nilagyan mo ng chicharon. Or tinapan, sarap. New level na siya. So, minsan kasi, di ba, maisip din natin, baka hindi kainin ng bata, pero hindi pa naman natin na-try. So, di ba? Try din natin. Baka naman mag-click din. Meron ka nang na-add sa list mo na tried and tested. Tsaka nakakain na rin silang gulay, di ba? Usually, ayaw nila kumain. Another one is nilagang baka or baboy. Yan. So, iinit mo lang, papakuluan mo lang. Habang pinapalambot mo ang baboy or baka, may pwede kang gawin sa bahay. Tapos babalikan mo na ulit. So, healthy, tapos may sabaw pa. Yan. Ayan. So, yung healthy doesn't mean salad lang. And yung less fried, more sabaw, steamed, dagdag ng gulay,
yun. Pwede na yung mga healthy dishes, maisingit natin yung mga gulay na yan. Ayan. So, tip number 6, breakfast hacks. Ayan. So, matipid, mabilis. So, maraming variety. So, breakfast is the most bahala na meal. Kasi nga, Oo. syempre, di ba, kakagising mo lang, ano bang pagkain for breakfast. So, pero kailangan kumain. So, here are realistic breakfast ideas na hindi puro fried rice. Ayan. So, dito unang-una nating masasuggest, champurado at tuyo. So, bigas, tapos kung meron kayong tableya or cocoa, powder na cocoa plus sugar, and then pwede niyong lagyan yan ng side na fried tuyo or dilis. Di ba? Nostalgic feeling, nakakabusog, and gusto ng mga bata kasi sweet eh. Pwede pa sa pang merienda sa Oo hapon, nga. di ba? Pwedeng ulitin. True. Another one is lugaw, arroz caldo. Yeah, so leftover rice lang or chicken broth, nor cube, ginger and egg. That's Okay it. na. Lagyan Diba? mo lang ng toppings yan. Oo, toyo calamansi or chicharon. Ayan, so comforting, sobrang warm, di ba? Sobrang easy. And upgraded pancit canton. So yung pwede to yung instant pancit canton, lagyan ng scrambled eggs and yung mga natira yung veggies sa ref. Mabilis nang lutuin, nakakabusog pa siya. Ayan, so ito naman, tortang talong or tortang ginili yung tulad ng sinabi natin, di ba? Eggplant omelette or ground meat omelette lang. So budget friendly kasi kung ano yung natira, tas mura lang din yung talong, protein rich. Yeah, so pwedeng kainin with rice or bread. And syempre, yung fried rice nga, kung anong mga natira nyo dyan, parang lahat, pareho sa anak ko, parehong mahilig sa fried rice. So isa to sa mga tried and tested ko na mabilis lang kasi ano na lang, kasama na yung ulam doon. Kami naman, ito, pandesal at palaman. So, actually, pandesal lang okay na. Pwede yung palaman, peanut butter, cheese, egg scramble or sunny side up, sardinas, corned beef, or any cheap na flexible pero gusto ng eats. Yes. Sure. At mabubusog. Oo. Ito, paborito din to sa bahay namin. Sopas. Ah. Paborito. Elbow macaroni, chicken broth, lagyan mo ng gatas, hotdog or chicken, carrots, cabbage. Ayun na, solved na. Pwede nga din pang merienda, parang yung champurado. Diba? So, lahat yan, pati lugo, pwede mo nang i-merienda rin sa hapon or dinner. Ayan, ito naman, so, Pang-healthy version. Ayan, oatmeal. So, instant oats, hot water, banana, or honey or sugar lang yung add mo, di ba? So, sobrang fiber-rich na siya. At mabubusog ka. Yes. And tulad nga nito, paborito talaga natin yung itlog. Iba't ibang luto sa itlog na this time pwede mo namang samahan din ng konting sibuyas or kamatis para gawing mas healthy at mas savory. Pwede din yung palaman. Lagyan mo lang ng mayonnaise, konting tuna, ano naman, palaman diba, na dami yan. na natin nakikita ngayon, di ba, na toasted bread, tas yung egg naman. Yung nauso yan, di ba, sa mga Japanese ba yun? Korean, yung mga sando, ang tawag nila. So, munggo soup, overnight soak lang. Soak munggo overnight daw. So, boil onion, tomato, and malunggay. So, di pwede na yun. At saka yung munggo, di ba? Nakatikim ka na ba ng turon na munggo? Tapos yung munggong matamis. Oo, di ba may Pang-dessert. Pang-dessert, yes. So, pero kami po ay hindi kami expert. Naluto ka naman nun. Hindi pa din, nakatikim lang. Kumakain lang po kami. Salamat po sa Ideas parents lang namin. po. Ayan. So, meal prep hack for breakfast daw. Ito, alam mo nung ano ko to, pwede nga pala, mag-boil ka na ng mga itlog na madamihan. Pwede na siya good for 3 to 4 days. Kami kasi, everyday talaga nagbo-boil ng egg. Tapos, hindi siya masisira? Oo, hindi siya masisira. 3 to 4 days yon. Basta once na boil mo na siya, dapat malagay na rin siya sa ref once na medyo lumamig. Hindi siya yung nasa pantry lang na nakalabas. So, ipapasok mo siya. So, paano siya initin? Hindi na. Pwede siguro ibabad mo sa warm water. Oo. Pre-portion oats daw. So, yun yung nakikita natin, nilalagay sa jar. Yung mga overnight oats. Just add water, hot water. And minsan nga ngayon, may nilalagay na rin yogurt. Ayan, meron po kaming Gabio. Ayan. So, masarap
talaga para sa mga oats ninyo. Oo, okay din yun, no? Kasi iba't-ibahin mo lang yung toppings. True, di ba? Matagal Yun na yan, di na agad magsasawa. So yun, cook rice the night before daw kung gusto natin mag-fried rice. Isa ring tip. Kasi pag bagong saing, hindi nga naman okay. Tsaka hindi siya ganun, parang di fried rice, di ba? Iba yung tira talaga, ayan. So, pro tip, breakfast doesn't have to be fancy. Di ba? Kasi minsan, di ba gusto natin Instagrammable, ayan. American breakfast, ayan. So, wala pong masama, pero yun yan, sa mga para lang pag nagmamadali ka So, lugaw, valid yan. Pandesal lang, valid. Kumain lang ng anything, successful breakfast na yan. Ganyan ang attitude namin. Kasi sa amin, hindi kami big breakfast eater talaga. Oo. Tsaka yung, kahit paulit-ulit, ako minsan nag-worry nga ako. Pero since natutuwa naman yung mga anak ko, kahit boiled egg lang sila every morning, okay na din. Hindi ko na i-stress pa yung sarili ko at healthy naman din. Tip number 7, small joys in the process para hindi naman tayo puro stress. Paano ba tayo magkakaroon ng mga simple joys habang nagluluto? Alam naman natin, di ba, stressful magluto, pero pag meron kang konting joy sa process, mas bearable siya. At masasarap ang Ay, tama. Small things lang pero it makes a difference. Unang-una, music while you cook. May taong hindi mahilig sa music pero doon ako sa group na mahilig sa music. Yung playlist ko na kasi usually, ang napapakinggan ko na lang yung kung ano yung gusto ng anak ko eh. So, kapag nagluluto ako na ako lang mag-isa, chance ko na para pakinggan naman yung own playlist ko. And then, syempre, parang nagpa-vibing ka na din habang nagkikiwa. Mas masaya, mas mabilis ang pakiramdam ng oras. True. And ito ako, gusto ko to, a good knife. Diba? Kung ano kaya yung budget, may mga mura naman. Yung sharp talaga. Kasi di ba pag nag-iingawa ka, game changer siya talaga na mabilis ang prep mo, sa mga pag-iiwa mo, less frustration. Diba, kahit isa lang, invest sa quality knife. Worth it. Tama. Cooking with someone, since medyo malalaki na yung kids natin, pwede na natin talaga silang isali sa pagluluto. Pwede na nila tayong tulungan. Yung mga simple things lang, kahit yung paghuhugas ng gulay, pag-prepare ng mga condiments, and pagtuturo sa kanila kung paano mag-chop, yung konting paggisa-gisa, pwede na rin yan. And pwede din naman, meron kang ka-video call na friend habang nagluluto kung yun ang trip mo. So, naging bonding yun na, may kasama ka pa. Ayan. So, di ba, saya, tasting as you go, chef's privilege. So, tikman mo yung ulam habang nagluluto ka. Adjust mo yung seasoning, plus kumain ka na rin habang nagluluto ka. Kaya pala, talaga, kapag tapos ka na, hindi ka na nakakasabay kumain kasi busog na. Ayan. So, syempre, yun yung na-enjoy mo during ikaw yung nagluluto. And ito, gustong-gusto din natin tong tip na to, the smell of garlic and onion. Simple pleasure talaga, di ba? Yung amoy ng pagigisa mo, instant mood lifter. Yung signal na nagsa-start na yung iyong recipe. Simple pero satisfying. Ayan. And a meal that turn out well, celebrate it, di ba? Pag natapos mo na, tapos naging masarap, kumain ng lahat, naubos nila, diba, pat yourself in the back. Kasi, ang galing ko doon, nasarap mo yung luto. So, you deserve the credit. Oo, lalo na pag yung sinabihan ka pa ng anak mo na, pwede mo na tong itinda, mami, di ba? True. Simple pleasures. Yan. Hindi everyday magic ang pagluluto. Pero pag may konti kang small joys, at least hindi puro burden. Minsan yung amoy lang ng bawang nga, sapat na yan para mapasmile ka kahit konti. Ayan. So, tip number 8. Let go of guilt. So, valid ang fried egg and rice lang. Yes, yung mga sinabi natin kaninang canned goods, minsan di ba mga instant, or minsan nagpa-deliver ka, or yung tirang ulam nyo lang, or hindi kayo nakapaggulay today, huwag tayong mag-guilty. True. Hindi siya equivalent yung work mo, hindi siya equivalent kung ano yung inain mo. Diba? Yes, ang mantra natin dito, fed is best, kumain sila, buhay tayong lahat, panalo tayo. True. Ayan. So, basta wag lang daily yung unhealthy food, diba? Tapos dadagdagan mo pa ng unhealthy snacks. So, yan. So, tip number 9, communicate. Set boundaries.
say this out loud, alam nyo, napaka-importante din ito kasi this is part of habit training din sa ating family, especially sa kids. Yung pag walang nag-request na at sinabi na ikaw ang bahala sa ulam, make them understand na bawal mag-complain. Pag may gustong iba, magsalita before 2 p.m. Oo, or before yung oras mo na pagluluto. Hindi yung, kunyari magluluto ka na nakahanda na yung ingredients, sasabihin, ay ayoko niyan, gusto ko yung diba? And pag nagreklamo, sila ang magluto next time. So yung mga ganong clear boundaries na walang basagan ng trip, diba? Clear rules lang. Ayan. So tip number 10, involve the family. Shared responsibility, especially kung kaya na. Pero ano ba yung mga kaya ng mga kids? Yes, pagwawash nga ng gulay. Pagsiset ng table, di ba, simpleng-simple, pero pag sa mga bata, alam nila na nakatulong sila. Big ano na yan sa kanila. And yung paghuhugas ng pinggan, pwede na rin simulan like yung anak mo, di ba? Ayan. Tapos, yung mga spouses, ano yung kaya nilang gawin? Handle one night a week. Full ownership. Sila yung mag-iisip, bumili, or magluto or linis. Ayan, so grocery run. Yes, at least kahit one day sa buong week na hindi ikaw yung mag-iisip. Yes, or yung paglilinis nga na after ka nagluto, sasabihin sa iyo na, di ba, sarap, ito yung pinakamasarap tapos ka na magluto. Natikman mo na. Ako na, bahala dyan. So, hugasin. Ayan. So, walang tumutulong mindset. Ayan. Mawawala yan. Kasi shinare mo yung responsibility sa lahat. And tip 11, yung delivery tsaka take-out grace, na minsan okay lang mag-order. Kung pagod ka, wala nang laman yung ref nyo, wala ka ng energy, at syempre kung may extra budget naman kayo, hindi naman masamang bumili. So, order, walang guilt, kumain kayo, tapos na. Diba? Wala na rin hugasin. Yes. Ang tip natin dyan, tanggapin mo na hindi perfect ang buhay. Some days, Jollibee ang ulam. At alam mo, privilege na ngayon sa mahal ng bilihin ngayon, di ba? Pag nakapag-dine-in kayo, nakapagpa-deliver kayo. So some days, adobo from last week. Yes. Some days, magic. Bahala kayo maghanap kung ano kakainin nyo dyan. Magic sarap pala. No? Ayan. So lahat ng yan, valid. Yeah. Gratitude part na dapat may thank you. Last real talk natin, yung nag-iisip ng ulam, yung bumili, nagluto, naglinis, work yun mahirap na work yun. And it deserves to be acknowledged. So here's a PSA for everyone, public service announcement pala ibig sabihin yan. Hindi ko alam kung Gen Z term yan kala ko yung PSA sa natin. Sa birth certificate. Ayan, so ito public service announcement lang sa mga kumakain lang dyan, bare minimum courtesy. And alam nyo, yung pag ito may sinasabi natin kanina, pwede nating ituro sa mga anak natin. Para kahit nasa ibang bahay sila, kumain sila sa ibang bahay, they know how to express their gratitude. So before eating, thank you sa pagluto, di ba? Sabihan nyo yun, ang bango, di ba? Pag naman nagluluto. Or literally anything positive. And after eating naman, purihin natin yung nagluto. Masarap yan. Kung talagang nasarapan ka, pag sinabi mo naman talaga na masarap yan, yung simple words na yun, malaki na impact niyan. Salamat sa ulam. And ito, help clean up. So, tapos magliligpit kasi minsan kumain na lang. Kahit yung simpleng paglagay ng plate dun lang sa sink. Yes. Kasi ito naman, bawal. Bawal yung sabihin niya, yan lang. Parang, di ba? Tapos, silence lang. Parang tahimik, tapos nagko-complain without constructive feedback. Yung nag-complain ka lang, pero di ba, hindi mo naman sinabi, ano ba hindi masarap? Ano ba yung matigas or something? Or nasabihin sa'yo, dapat di mo ito nilagay, sumama tuloy yung lasa. Yung mas magaling ka na dun sa nagluto. And for the cooks, kung sino man yung cook sa family, turuan din natin yung family natin to model gratitude ourselves. Na pag iba yung nagluto, magte-thank you rin tayo. Halimbawa yung spouse natin, di ba? Yes. Na tumulong sila, nagluto sila, we say thank you. And explicitly teach kids, say thank you to whoever cook. So set the standard. Actually nga, di ba, kahit nga lang habang yung sa grocery, nag-grocery kayo, ay thank you po sa pagbili ng food, kasi nga may lulutuin. Ayan. So kasi kapag
hindi natin sila tinuruan, hindi nila malalaman. We set the standard. We are the model. So sabi nga sa 1 Thessalonians 5:18, give thanks in all circumstances. So even sa ulam, even canned goods, thank you pa rin. Lahat na nag-iisip ng ulam every single day, thank you. Nakikita namin kayo. Ayan. And you're doing better than you think. And sa lahat ng kumakain lang, mag-thank you naman kayo. Yan. So, say thank you sa mga nagbibigay, naghahain sa inyo ng food. Ayan. So, Toto Caring. Done is better than perfect. So, fed is best. Salamat sa ulam. And so, sana na tulungan namin kayo at naka-help kami para sa inyong daily grocery or next week na meal. Yes. This is Pages and Paces. The stories we read, The lives we live. Bye!